Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, buwineltahan ng mga DDS senators na bitter sa sona ng Pangulo. Mayor Leni Robredo at Senador Tulfo, binasag na po ang katahimikan at VP Sara Duterte hindi dumalo pero ang daming reklamo. Abay grabe mga kaibigan, panalo ang taong bayan sa naging sona ng Pangulo. Lalo na ang kampanya laban sa kurakot at ang pagpapababa ng singil sa kuryente. Pero sa kabila ng lahat, abay kontrapelo pa din ang Vice Presidente at ang kanyang alipores sa Senado. Puro lang daw pasikat at wala namang napapakulong ang ating Pangulo. Kaya naman, Mayor Leni Robredo at Senador Tulfo abay binasag na ang katahimikan. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po and subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Madami po ang nasatisfied sa naging sona ng Pangulo. Marami din ang nagsasabi, panalo ang taong bayan dito. Pero meron din naman mga bitter mga kaibigan tulad ng mga DDS senators at ang ating Vice Presidente. Pakinggan po natin to. Mas malaki ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kumpara noong nakaraang taon dahil resulta ng kanyang litanyang "Mahiya naman kayo" ang sentro ng kanyang talumpati ngayon. Ang ilang senador at kongresista ay nagpahayag na kanilang pagkasatisfied daw sa performance ng Marcos Jr. administration nitong nakaraang taon. Mula sa overall governance hanggang sa usapin ng accountability, kumpiyansa si House Prosecutor and Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro sa Pangulo dahil matagal na raw talaga nitong priority ang pagpapanagot sa mga tiwali. Kaya ang inaasahan daw niya sa sonang ito ay ang commitment ng Pangulo sa accountability. Satisfied din si Senator Raffy Tulfo sa naging takbo ng administrasyon noong 2025. Pero so far so good. I'm satisfied. Hindi naman pwede ura-urada agad-agad kung anong gusto ng lahat gagawin ng Pangulo, slowly but surely, para hindi sumablay. Ang ibang senador naman na hindi dumalo sa SONA at nagsuot pa ng itim, hindi raw kawalan ayon sa Malacanang. Sinabi kasi ni Marcos na ang kanyang kasuotan ay simbolo raw ng bansa na gutay-gutay. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dumating sa batasan in the Red Ensemble, may mensahe para sa 4 na minority senators na nakaitim. Kahit hindi naman sila pumunta, matutuloy ang SONA. Ang importante dito, ang mensahe ng Pangulo. So, kahit hindi Tama. sila pumunta, hindi problema yan. Ang importante dito, ang kulot ng Pangulo, mag-absent man sila, mag-vacation man sila, pumunta man sila sa ibang bansa, ang importante dito, ang tao makikinig sa Pangulo. Hinahanap na pasabog ng marami noong SONA ng Pangulo ay dumating na nga. Nang simulan niya ang kanyang speech with a flood control probe at with the mention of his cousin, presidential cousin and former House Speaker Martin Romualdez. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Galing mga kaibigan. Kayo po ba, mga kaibigan, satisfied po ba kayo sa naging sona ng Pangulo? Napakaganda po kasi, no? Yung naging mensahe ng ating Pangulo dito, isang seryoso at malaking hamon sa kanyang sariling pamumuno. Ipinapakita po kasi ng Pangulo sa publiko na wala siyang sinasanto kahit pa kapamilya niya ito, kaibigan at kaalyado. Talagang kung may pagkakasala, dapat managot. Maganda po ito, di po ba? Kung may sapat na ebidensya laban dito kay Speaker Romualdez, no? Dating speaker, abay kasuhan. At kung matibay ito, abay panagutin at ikulong. At kung mahina naman mga kaibigan yung ebidensya, abay dapat lang ibasura. Sayang lang mga kaibigan yung oras natin dyan. Hindi katulad neto mga kaibigan, itong mga DDS minority at ni VP Sara Duterte na hindi dumalo sa SONA dahil lang sa magkaiba ang kulay politika. Sabi nga ng mga marami nating mga kababayan, isa daw itong pambabastos. Isa daw itong pambabastos mga kaibigan sa pampublikong tungkulin at pag-iwas sa kanilang responsibilidad dahil nga sila ay public servant, binoto ng taong bayan. Tapos wala sila doon sa mismong SONA ng Pangulo. Sabi po ng grupong Cayetano, minority sila. Sabi nga naman ni mga kaibigan, ni Senador Robin Padilla, opposition sila. Ngayon mga kaibigan, tanong natin sa mga DDS senators, di po ba ang tunay na matapang na leader o oposisyon ay pumupunta
nakikinig at binubusisi ang ulat ng Pangulo para makapagbigay ng matalas at may batayang kontra-argumento pagkatapos ng SONA. Tulad nito mga kaibigan, ang ating Vice Presidente hindi dumalo. Hindi alam kung ano-ano ang SONA ng Pangulo. Pero kung ano-ano din yung komento, ang daming reklamo. Pakinggan po natin to. Saglit lang to. And wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Wala namang nakulong na walang nakulong na mga tao na tumanggap ng mga maleta. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang nakulong bago mag-Christmas? Wala. So wag nyo na-expect na makulong yung dating speaker o mga members ng House of Representatives. Wag nyong balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas. Ano daw mga kaibigan? Si Pangulong Marcos, yung nangako, na may makukulong last December. Wala pong ganun ha. Si Ombudsman Remulla ang nagsabi nun. Pero kahit na ganun mga kaibigan, in fairness naman po, madami na din ang mga napakulong. Yung iba nga dito big fish. Andyan si Bong Revilla, si Senador Jinggoy, si Senador Marcoleta sa issue mga kaibigan ng iba't ibang klaseng korupsyon. Isa pa sa nagustuhan natin dito mga kaibigan sa SONA ng Pangulo yung issue sa kuryente. Diba? Kailangan daw tanggalin ang system loss na pinapataw sa mga consumer tulad natin na gumagamit ng kuryente. So kung mabilis na maamyandahan nito mga kaibigan yung EPERA law, abay lahat po tayo makikinabang dito. Kahit anong kulay natin sa politika, kahit DDS ka man, makikinabang ka dito. So mga kaibigan, sana lang ma-appreciate natin to, no? Yung ginagawa ng ating Pangulo. Pero kay BP Sara mga kaibigan, ang lahat ng ito ay puro pamumulitika lang. Parte naman siya ng gobyerno, di po ba? Bakit hindi na lang kaya siya makipagtulungan, no? Kaysa dito. So, sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit-ulit ko na it is doon sa pag-file ng impeachment case sa kanya. At kahit pa man na nakikita mo na merong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Ito kasi yung laging ginagamit mga kaibigan na argumento ni BP Sara at ng kanyang mga alipores na dapat daw managot si Pangulong Marcos dahil siya ang pumirma ng budget. Para sa atin mga kaibigan baluktot ito, baluktot na lohika. Kung sasabihin kasalanan at pananagutan agad ito ng ating Pangulo, yung bawat insertion, yung anomalya sa budget, dahil lang siya daw ang pumirma dito sa budget na ito. Abay para mo na rin sinabi, Vice Presidente, Sara Duterte, parang sinabi nyo na rin po, na walang anumang pananagutan. Ang mahigit 300 na lawmakers, mga kongresista, kasama ang mga senador na nag-akda, gumawa ng pondo at bumoto para ipasa ito. Di lahat na mga kaibigan, di ba? Panagutin. Bakit sinisingle out nyo ang ating Pangulo dahil lang siya yung pumirma? Kaya yung ganyang palusot mga kaibigan, siya ang pumirme, kaya siya ang may kasalanan. Abay taktika po yan, malinaw na taktika para linlangin ang ating taong bayan. Kahit may magandang nagagawa kasi ang Pangulo mga kaibigan, pangit pa din sa mata ng mga kaaway. Sa mga kaaway niya sa politika. Di po ba? Pilit sinisiraan ng ating gobyerno, lalo na yung mga ambisyoso at mga ambisyosa na gustong agawin ang pwesto ng Pangulo. Hindi tulad mga kaibigan ni Mayor Leni Robredo. Naging kalaban man ito sa politika, pero handa mga kaibigan, handang makipagkasundo at makipagkaibigan sa ngalan ng totoong serbisyo para sa taong bayan. Ang ganda po nito mga kaibigan yung sinabi dito ni BP Leni or Mayor Leni
sa ating Pangulo. Pakinggan po natin to. Kasi 2 years na lang yung administration ni President BBM. Syempre interesado tayo, marami tayong pangangailangan, pero interesado tayo, ano yung may expect natin in the next 2 years. Pero tingin ko kasi mahalaga din yung report nung ano yung nagawa. Kasi I think, marami din yung hindi nakakaalam. Yung maraming ginagawa ng pamahalaan. Halimbawa, yung NAGA, recipient tayo na napakaraming programa ng gobyerno. Halimbawa sa housing, ang dami natin nakuha from DSUD. Malaking housing problem ng NAGA kasi syempre yung rapid urbanization dito, housing na naiiwan, pero medyo nakakahabol tayo ngayon dahil sa tulong ng DSUD. Halimbawa yung problema natin sa baha. Ginawa tayong pilot ng DPWH sa Oplan kontra baha. Maraming tinutulong sa atin, equipment, yung mga civil works na kinakailangan. Marami tayong, halimbawa I think yung pinakamalaking kaibahan na ngayong year lang ni-launch. Sabi ko nga sa ibang kakilala ko sa national government, sana naagahan yung pag-launch nito. Parang pinalaki nila yung LGSF. Before nung pagbaba ng LGSF this year, wala nakaka-access noon. Pero this year, yung mabuting ginawa ng pamahalaan, lahat meron. At transparent yung formulang ginamit. So meron, halimbawa yung NAGA, nakakuha kami ng 32 million na rice assistance from LGSF. Mabibigyan namin ng bigas yung lahat na may hirap dito. Pero hindi lang kami yung nakakuha nun. Lahat na LGUs meron. Iba-iba yung amount kasi syempre depende sa population, depende sa laki ng lugar. Pero klaro kasi parang alam mo kung bakit Alam mo kung bakit. Yung mga barangay, lahat nakakuha 200,000 bawat barangay. Ang 100,000 nun, parang very clear yung policies. Ang 100,000 nun, para sa 5 scholars na graduating students. Ilan ba yung barangay sa atin? Di ba? Ilan ba yung barangay sa atin? Dahil nagbigay ka ng 20,000 sa 5 graduating students from your barangay, yung 5 scholars na i-multiply mo sa lahat ng barangay. Ang tinulungan mong makagraduate this year, ang dami. Tapos yung the rest of the 100,000, yung mga kailangan ng barangay, CCTV, mga sound system, ang iba solar panels. So hindi yun ginagawa dati na as fair and as parang expanded as this one. So tingin ko, as far as the LGUs like us are concerned, sobrang laking bagay ang innovation na to. To make LGSF more accessible to all the LGUs. Kasi ang dami pangangailangan ng LGUs. And ito, ang laking tulong. So sana, ang wish namin ng mga mayors, sana next year lalo pa siyang ma-expand. O, di ba mga kaibigan, ang ganda ng mga sinabi dito ni Mayor Leni Robredo, di ba? Positibo, mga kaibigan, at talagang thankful siya, grateful. Ito kasi yung magandang halimbawa, mga kaibigan, na sinasabi natin na political maturity, di ba? Isang bagay na bihira nating makita sa mga politiko dahil nga sa magulong mundo ng politika. Isipin niyo po ito kung magmamatigas ang isang mayor tulad ni Mayor Leni, nila Mayor Isko Moreno, di ba? Mayor Vico at kung sino-sino pang mayor diyan. Kung magmamatigas sila, mga kaibigan, at tatanggihan yung tulong, yung pakikipag-ugnayan ng Pangulo sa kanila dahil lang sa lumang alitan, sa eleksyon, sa politika, mga kaibigan, ang taong bayan at ang lungsod ang magdurusa. Kita nyo naman, mga kaibigan, di ba? Tulad ng ginagawa ngayon ng Davao City Mayor na si Baste Duterte, kung ano-ano yung pinagsasabi dito, ayaw makipagtulungan sa ating Pangulo. Anong nangyayari ngayon? Di ba? Kaliwat kanang baha. Hinahanap ng taong bayan. Yung mga kababayan nyo dyan, yung 51 billion. Nasaan daw yon? Kasi nga, kaliwat kanan, mga kaibigan, yung baha. Diba? Sana ganito din, mga kaibigan, yung ating Vice Presidente. Maghasik ng kabutihan, hindi kaguluhan. Sinasabi ng mga DDS, balimbing daw itong si Mayor Leni. Hindi po. Oo, sabi nga po ni Mayor Leni at ni President Marcos, ang politika ay dapat nagtatapos sa araw ng eleksyon. Ang serbisyo publiko ay nagpapatuloy. Tama naman, di po ba? Tulad na lamang nito, mga kaibigan, yung interview kay Senator Tulfo. Pakinggan po natin to.
Tanong ng bayan lagi, ano po yung inyong inaasahan dito po sa State of the Nation address ngayong taon ni Pangulong Marcos Jr.? Yes. Ano na nangyari since in-announce niya last SONA na yung mahiyaya kayo? So meron bang nangyari? For me, meron. May mga nakulong, meron mga inimbestigahan. As we speak, tuloy-tuloy pa rin pag-imbestiga. Meron pa rin mga contractor na kinakasuhan. So far so good. Although this government is not perfect, just like all other Yes. government. Pero sa tingin ko, it is doing the best it knows how. Okay, you are very vocal dun sa land use, yung pag-safe ng mga lupain ng mga magsasaka. How do you assess the performance of the President? Well, the President has been very supportive from the get-go pagdating sa National Land Use Act. Even before PBBM, lahat naman supportive. Kaso ang nangyari, yung bill nakakapasa sa Congress, pagdating sa Senado, inuupuan. At depende kasi sa committee chair. Ayaw ko na magsalita. Pero ngayon na ako yung committee chair, wag lang sana matanggal. Sinisiguro ko sa inyo, maipapasa yan. Maraming mga senador very supportive of that. Okay, last on my part, Senator Rafi, no? Aram naman natin kung ano yung mga pagbabago dyan sa Senado politically. Okay, kayo po ba bilang isang senador, we don't know whether you are in the administration or the opposition, your support in the administration remains intact, tama po ba? Yeah, support ako sa admin pero neutral ako dahil independent naman ako, wala akong partido. So kung magagandang agenda ng Pangulo at ng administrasyong ito, susupport ako. Pero kung nakita ko na hindi nakalinya sa advocacy ko, hindi ako susupport. I'll stay neutral. Yun mga kaibigan, napakasimple no? Yung sinabi dito ni Senator Rafi Tulfo. Pag maganda ang ginagawa ng Pangulo, suportahan natin. Pero pag may mali, abay batikusin. Di po ba i-call out natin para maayos? Pero wag siraan at guluhin. Tulad ng ibang partido mga kaibigan, no? Ginugulo para lang sila ang umupo sa pwesto. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.